ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante, ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung pagdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila nun, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't lagpasan tayo sa sisihan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Ang sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayang Pilipino. Noong una po, sa normal na sitwasyon, normal naman yung mga iba't ibang pananaw sa likad. But this is not about legal issues. Marami yung nagsasaglat na political analyst. Sir, Mike. Marami yung sasalita mga political analyst. Ito seryoso. Pag-issue ng politika, we have 120 million political experts all talking at the same time. So na-realize namin na hindi normal ang sitwasyon. Nahahati ang bansang Pilipino, nagpapahayag ng saloobin nila. Hindi lamang dito sa loob ng ating bayan, kundi sa buong mundo. May pro, may anti. Hindi ito anti-EBM initiative. Hindi rin ito pro-PRRD initiative. This is a pro-Filipino initiative. Lumudulog ho kami sa ICC. Lumudulog kami sa kataas-taasang hukuman ng ating bansa sa Korte Suprema. Natulungan ang sambayanan na maunawaan ang issue at ma-resolve ito para humupa na ang sitwasyon. Matigil na, maputol na ang potensyal na magkagulo at sumama mag-deteriorate ang situation. This is also about our children, our next generation of citizens and leaders. So, sa dulo nito, ano ang aming mungkahi? At ito ay inilalagay namin sa hapag hindi lamang sambayan ng Pilipino sa loob ng ating bansa, kundi sa buong mundo. Ano ang hakbang para humupa ang sitwasyon? Ibalik ho ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa para dito sa sarili natin bansa litisin. Hindi natin sinasabi guilty siya or not guilty. Ang sinasabi natin at ang basehan dito, ang sinabi ng ating Pangulo, nagkumagana ang mga korte natin, buhay at malakas yung ating pamamaraan para magbigay ng hustisya sa bawat Pilipino.
Dahil lang katanungan na aming naririnig sa mga kababayan ng sa aming pag-ikot, kasampayanan, kung hindi natin kayang magbigay ng hustisya sa isang dating Pangulo, umaasa ba tayo na kaya nating magbigay ng hustisya sa pangkaraniwang Pilipino? Yun lang ang aming hinihingi. Due process. At dito ay sumasandal kami sa rules mismo ng ICC at sa Article 3 ng ating sariling salikang batas. Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law and under the equal protection of our laws. So yung po ang pakay namin yan sa pag-ahain ng petition, signature campaign from NGOs, dahil wala kaming personalidad, no, para ihain ito on an individual basis. So binubuo namin ang isang malawak at malapat na koalisyon ng non-governmental organization na kasama rin no, sa regulasyon mismo ng ICC. Na malaya ang bawat NGO sa bawat bansa na maghain, magbigay ng informasyon para madagdagan ang kaalaman ng ICC para makapaghusga sila ng maayos, fairly and justly. Yun po ang pakailangan. Procedurally, sa kalsada, sa social media, sa harap ng camera, sa harap ng mikropono, importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman. So, walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Pag politika naman, ang karas naman ang politika lang. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, nagtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagsaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa pinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante, Marcoleta. Ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. It's a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayo mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sa amin itong sitwasyon natin. Basta, nagpas na tayo sa sisihan. No. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo sa katanungan mo. Kahit na anong pangmaraan, basta pumirma ka, i-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipailuwating sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo. Pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, umaganda. So, Senator, ano to? Parang noise lang, ingay lang mo ito, magkakaroon ng signature drive. Paano po ito ipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin na, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin,
may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat sa puso, hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganyan ba tayo mga Pilipino? In fact, pasensya ko na sa haba ng sabi ko, no? Yung mga pangyayari, ito nakarang 2 linggo, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Pero mga Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin. Dahil pag pinikon mo yung Pilipino eh, mag-usapan na yan. O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? Di ba? Push the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, alam mo ginagawa ng bawat isa, whether government troops o rebelde? Hinahanap yung battlefield dun sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganon tayong Pilipino, walang kultura na gano'n. Sa ibang bansa, hahanapin nyo, parang tudasin na. Gasos pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito. Dahil ito talaga ang issue ngayon. Makikinig, kung ingay lang, walang problema. Pero kung makinig, una nga po. Sir, dahil sa program is in addition to the Rebus question, actually, Senator, marami rin na nagtatanong, like, how are you going to the Olympics? Yes, we understand, like, makikinig kasi ang dami na yung mga demonstrations na ginagawa, pero like, how are we going to bring this to the attention of the ICC or the Supreme Court? Ito ba ay meron tayong like literally signature campaign, we will collect all the signatures, we will file a formal petition, then send it to ICC and the rewards. Marisol, all of the above. Pupunta kami sa Liwasan Bonifacio, maglalagay kami ng desktop. Yung interesado, pumirma kayo. Online, firma. Doon sa Netherlands, firma. Sa London, firma. Sa US, firma. Pumirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwedeng. Problema kasi yung mga nag-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo, alis. Di ba? Kaya magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas at kakampi dun sa nanalo. Hindi ugaling Pilipino yan. So anything, lahat, online, desk. Pero kailangan, gawin natin ito, di ba? Hindi pwedeng kayo-kayo lang o tayo lang. Magiging instrumento kayo sa media. Marisol, ewan ko sa aking pag-alam, ilang personalidad na ang kumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niya? Ito mga personalidad. Hindi ko alam baka meron. Diba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, pero may anday, pero maingay, diba? Nag-iiyakan. Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Doon sa mga pinagpintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam na, wala. Wala. Ano ibig sabihin niya? Diba? Applying principles of justice. Hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-PPM, pro-PRRT. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Ito, pero kung magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Kailangan po idagdag lang na ito po, meron kaming isa sa petition. Ito isang-ayon din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Pinapayagan ng ICC na yung mga NGOs, katulad po kaya kami gumawa ng ganito, para sa ganoon formal na maiparating sa ICC na may ganitong klaseng pananaw na bumubuo sa maraming Pilipino. Kami po ay pipirma ngayon at kung marami po ang pipirma, may papadala sa lalong madaling panahon. Pinapayagan naman, ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salit sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalit din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC.
So, kung marami po ang pipirma, kagaya ng sinasabi ni Senator Grace, mas maganda po, makita ng ICC na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na maliban pa to sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide. This is a formal petition to be submitted before the ICC, which is consistent with the provisions of the Rome Statute. Yan po yan. Hindi po ito'y parang tira bulag lang. Hindi po. Ito'y ipadadala sa ICC. Sir, Bibigyan ko rin ng pagkakataon kasi si Gerald Dalo, Paderosa, si Captain Dante Langkit, no? Pero, idadagdag ko lang, no? Marisol, we cannot give what we do not have. Paano natin ibabahagi wala sa atin? Kaya umangapela kami sa Korte Suprema na bilisan rin nila yung pag-resolve dito. Paano tayo mag-appeal sa ICC kung Korte Suprema mismo natin? Hindi nagsasalita, hindi nagdesisyon. Diba? Angal tayo ng angal na ibalik si President Duterte rito. Datat niya rito. Yung kataas-taas ang hukuman, hindi ko pinapressure. Hindi natin pinapressure. Sabi nga ni Manong Dante, kung may makinig, thank you. Diba? Yung ICC, makinig. Maraming salamat. Kung kami na apat na lang ang pipira, thank you pa rin. At least na ilatag namin. Nagsimula kami. Hindi ko ba? By the way, kami ni Manong Dante, unahan ko na kayo, no? Kandidato kami. Wala kami pakialam kung matalo kami o manalo. Pinag-usapan dito, bayan. There's any political benefit that any candidate will decide of this. No? It must be, above all, the country. The coming elections might help solve our problems, but the elections will not solve all of our problems, including this situation we are in. Sir, Yes. timeline lang po kung kailan mag-start yung signature drive natin. Kailan po natin ipapadala yung ICC? Nagsimula na. May website kami. Connect na lang kayo. Mag-ingat na kayo, di ba? Uso hacking ngayon. So pag may duda ka, huwag ka muna mag-ingat. Kalap natin at ilan po ba ang kailangan bago natin maipasa sa ICC? Wala kaming update kung ilan na dahil ongoing, real time, no? Opo, pero so far, sir, Hindi, wala kaming minimum, wala kaming maximum. In fact, hindi ito conditional, hindi ito paramihan, hindi ito papormahan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi namin titigilan to. In fact, ngayon, we are publicly asking all candidates, national and local, to join us here and turn this into a national issue dahil kahit anong pangako natin para sa mahirap, di ba? Maraming programa. Pag hindi natin naayos yung sistema natin sa pagpapataw ng hustisya, walang kahulugan yan. Dahil ang problema natin, systemic damage to institutions. Hindi ito kasalanan ng kasalukuyang institution. Lamang, cumulative ito, napabayaan. We have been doing the same thing historically, economically, politically, in terms of security, and expecting a different result. May tawag siya, pero hindi natin tutukulan. Bibigyan namin kayo ng current update. The running inventory of how many signatures. But hindi namin ito husga kung successful ba tayo after we hit the so many number, no? Mark. Hindi ito quantitative. sir, wala rin pong timeline kasi ang ano ko lang, baka ko abutin na rin sa first hearing on September, hindi kaya. Hindi namin ilalaki ito sa timeline ng ICC. Ang sinasabi namin, kaya nga pati sa Korte Suprema, nag-aapila kami. Dahil urgent ito. Bakit? Okay. Article 3, Section 1. Diba? Life, liberty, and property. Assuming garantisado na protektado ang buhay ng dating Pangulo. So, ship na tayo. Liberty. Ba't siya nakakulong pa? Nasaan yung due process yan? Yung property, malayo na yan, yung mga ari-arian. So, life, secure na tayo. Kumpiyansa na tayo na buhay siya. Liberty. Yun ang pag-uusapan. Yun ang asikasuhin natin. Ibalik siya rito para dito siya litis. Sir, gaano po kayo kakampante na maitatawid ng ating korte yung paglilitis kay former President Duterte? Gaano po kayo kakampante? Alam niyo naman, di ba? Parang buhay yan walang kasiguruhan. Pero kailangan ngayon, may tumaliw na. Sinasabi namin,
wag din naman kami pabayaan eh. Tayo-tayo kami eh. Hindi naman pala dito ang pakiramdam ninyo. Sa inyo, okay lang. Eh sa amin, hindi okay na. Diba? Kung suriin ninyo yung pinagdaanan namin, history namin, personal, background, as a public officials, no? You will see the consistency. Pag bayan na pinag-uusapan, pinabukasan na ng ating manak, diba? Kailangan manindigan na tayo. Senator Greg, so alam naman natin na hindi dapat yung criminal justice system natin dito sa ating bayan. Na matagal na bulong ang korap. So kayo, naniniwala kayo na magiging maayos at tapo niyan para si President Duterte ang sinalang, gano'n ba? At alam ba natin, di ba, Senator Greg? Alam ba natin, alam na marami sa media na ganyan kabulok corrupt criminal justice system sa ating bayan. And at above all, it favors the powerful, the elite, and the wealthy. Mga karamihan, mga politiko. Di po ba? Sa totoo lang. So ba, nagtitiwala kayo sa ganyang sistema, mapawablang sala si President Duterte? Dodi, mawalang galang, no? Medyo naguguluhan ako dun sa... Dahil, maganda, dahil nagsasalita na tayo ngayon. Pero ayoko magsimula tayo sa turuan at sisya. Accepted na may institutional damage. Diba? May kabulukan yung sistema, pero hindi lang naman ngayon ang nari-ayos. Diba? Dahil kung mauwi na naman tayo sa turuan at sisya, abay, ang susunod dyan, next step is piko na. Pag nakapiko na, iyak ka na. Personala na. Yun ang ayaw natin mangyari. Dahil we have to start on the right foot. Ngayon, sabihin mo, totoo naman, di ba? Historically. Sabi, ang kausap mo, galing na tayo dyan, di ba? Kung pag-usap ng kaguluhan, galing na kami dyan. Kung may magkukomentaryo na, sino kami para magsalita? Yun nga ang punto eh. Galing na kami dyan. Di ba? Ayaw natin na bumalik tayo doon. So we have to start on the right foot. But I agree with you. So much repair has to be undertaken, no? Institutional damage. But I agree with you. But first step, ibalik dito. Protect lang, liberty. Ayusin natin yung protection of liberties. And then that should be small. By the way, Dodi, mahirap to. Itong gagawin natin, hindi ito walk in the park. Mahirap itong gagawin natin. Hindi ito... Last question. Senator Greg, so tanggap naman ninyo kasi sa September 23 daw, ang simula basically ng trial proceedings. Kasi sinabi din naman ng West, just ICC, that it will be to start with them taking up your measures, especially the deliverance, on September 23 pa. Okay. Dodi, yan. Double edge na naman yan. Justice delayed is justice denied. Correct? Huwag naman sana umabot na ng September. Justice delayed. At the same time, pakawalan ninyo as soon as possible. Bilisan nyo. Dahil depredation of liberty net. Yun ang pagkaintindi ko. Diba? Kung mali ang pagkaintindi ko, magsalita tayo. So, it's a balancing constitutional principle, balancing of interest. Hindi pwede rito one side lang. Scale it up or down. Hindi tayo pwede pro or anti. Basta ito pro-Pilipino. Ang effort natin.